diversionary tactic. He's blaming everybody except the president. May testigo na sa mga una. Kay Speaker, may testigo na. Sinisira nila ngayon testigo. They should file a case now kung totoo na wala silang pakialam. Ako, hiningi ko lang, to be a leader, transparency, accountability, honesty, pakita niya na malinis siya, unahin ng Ilocos Norte, then our province, Ilocos Sur. Then, para malaman, nagtataka na ako dahil the Diskaya family nabigyan ng 31 billion within 3 years, the term of President Marcos. Ito lang, 22, 23, 24. 31 billion. At sa Ilocos Norte, meron silang 38 projects. So, para ipakita na malinis sila, Ilocos Norte muna. Dahil ang dami ng sinasabi ng tao doon. May mga ghost projects po ba sa Ilocos Yun ang Norte? sabi, kaya knowledge? yung mga ICI, dapat doon na sila pumunta para to give credible to the president. Kumbaga, tumutulong lang ako. O bakit din nila unahin yun para maniwala tayo kay presidente? Are you saying na dapat maklear din na walang kinalaman si Congressman Sandro Marcos? Yun nga sinasabi. Yun nga sinabi ko. Ang project ni Diskaya all over the country is 31 billion ang binigay. 31 billion. Pero meron pong nadiskubre din na kalakaran sa construction dito sa mga contractors na nagpapahiram lang ng lisensya o yung tinatawag nilang royalty. Palagay niyo po ba sa Diskaya na pupunta lahat yan or may royalties din sila? Grabe na nga nangyayari, ghost project na eh. At ito lang panahon ni BBM, 546 billion ang flood control. Half a trillion. Ang napunta kay Diskaya, 31 billion. Paano napunta sa Ilocos Norte? Yun lang, pakita nila na malinis. Kung malinis, bakit sila hindi inuuna yun? Para to give credible to mga sinasabi ni President Marcos. Well, nung nangyari po itong 3 years na malaking pondo na punta sa flood control, ang chairman of the Committee on Appropriations is Congressman Zaldico. Pero hindi pa po siya umuuwi. Palagay niyo po ba uuwi si Congressman Zaldico? At bakit hindi na lang kinancel po yung passport niya para ma-force siya Yun nga umuwi? dapat, kinakancel na. Now, nasaan sila ngayon? Nasa labas na. Si Speaker, hindi na makita. Umalis na po ba si Speaker Martin? Nagsabi siya na handa daw siyang humarap sa ICI. Ba't di sumaharap ang ngayon? So, iba na ang sinasabi yung Malacanang ngayon. Alam ko, babanatan uli nila dahil ayaw nilang paalala sa taong bayan. Kaya, ang gusto ko lang malaman, ang mga kababayan, huwag tayo po maniwala na dinadivert na, binubudol na lang tayo. Huwag na raw flood control. Iba naman. Lahat ng department meron problema eh. Bago matapos lahat yan, wala na sila, matapos na. Ngayon, may ebidensya, demanda nila kung totoo sila. Paalala ko lang mga kaibigan, aking mga kababayan. Ngayon, ibig sabihin ko na ito dahil total, babanatan na naman ako ng hindi totoo. Marami silang pera eh, kaya nagagawa lahat. Pero sinasabi ko na, kung may totoo sa mga sinasabi nila, pakukulong ako. Now, paalala ko lang, nung inimbita ako ni Senator Amy Marcos to help BBM to be the Vice President, meron akong plano, kung gusto niyo, tawagin niyo lahat ng leaders. And you can ask Senator Amy. I will invite them, Manong, but I will use your name because you're the president of the Mayor's League. Okay, ako. Tinawag, dumating naman lahat. Oh, thank you for coming. But, to help BBM to be the vice president for his election for vice president. But Manong Chavez has a plan. Manong, can you explain your plan? Yun lang. Sinabi ko na, to cut the story short, nobody could beat Sara at that time. Walang Ito po yung magpapile. nasabi nyo na sa amin na pinagsama nyo sila eventually. Pero ang plano, wag tayo mag-file ng vice kung vice ang gusto mo. Yes.
marami kang banat sa'yo dyan, maalala lahat yung mga record nyo ako. President muna, wala kang makakalaban except Sara. Pag nag-file si Inday Sara, you have to slide down. I have the leverage to talk to Sara to be your ikaw vice president. Protected ka Pero na. nung Manong Shavit, nung tumakbo po si President Bongbong Marcos noong 2022, sinabi niyo rin later on na hindi malinaw kung na-clear na ba niya ang connection niya kay Janet Napoles. Wala. Bakit niyo po nasabi ito? Hindi, nandito nga eh. Wala. Kaya, nung But you mean when hindi I po decided na-clear? to Oo. help them, Yeah. What was the connection you were talking about with respect to Janet Napoles? well, when I decided to help them, akala ko lilinisin na yung pangalan ng tatay nila. Para maalala lang ating kababayan, gusto ko lang ipaalala, dahil siguradong babanatan na naman ako, might as well. Dapat lilinisin ang pangalan ng tatay nila. And you're Nakakahiya showing po to ito. us This this record. Guinness World Record gives Guinness Ferdinand Book of Marcos Record. Sr. Nakalagay dito, a title for the greatest The robbery greatest of robbery a of government. government. Nakakaya po ito. Kaya akala ko nililisin na nila. At wag natin kalimutan, naging senador din si BBM, the same, hindi nagbago. He was na-demanda rin ng plunder. Plunder. Ito po yung, so this is what you were talking about, na hindi niya pa na-clear niya yung connection niya with Napoles. This was Napoles. back in 2016, nagkaroon ng plunder charges Yes. against Si then Napoles, Senator Bongbong Marcos. si Napoles nakulong na. Si Bongbong wala pa. Ano po nangyari sa kaso na to? Hindi ko na rin maalala kung nagkaroon ng plunder against Yes. Senator Bongbong Marcos. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. He uses fake organization para mapadala yung 205 million pork barrel. Ano Paalala ko lang to mga kababayan na hindi na nagbago si BBM. Akala ko nilinisin yung pangalan tatay nila. Hindi, mas malaki pang ginawa. This is the biggest scam. Ghost project na eh. Now, salita, ganito, blaming everybody. Kung wala siyang pakialam, demanda niya yung nandun na. Subukan niya demanda yung pinsan niya. Damay siya. Kaya ayaw galawin. So palagay niyo po ba, hindi ever mapapatawag si Speaker Martin sa ICI? I don't think so. Kung sincere sila, patawag nila, pakita nila. Bago nila ako banatan ulit. Palagay niyo po ba, gagawa ng paraan para maibalik dito si Congressman Zaldico? Aabot ba tayo sa punto na makakancel po yung passport niya pag hindi siya kusang bumalik? Dalawang bagay yan. Pinagtago na nila. Kung mahuli man, sasabihin nila sila hero. Pero yun nga eh. Sinasabi siya naglabas dahil may maglalabas na dahil talagang hindi na mapigil. Hindi na mapigil that time. So binensyon niya. Flood control, bahiya kayo. Nakalimutan niya kasama. Kasama siya dahil eto, record. Ang flood control, mga kababayan, 546 billion. Half a trillion ng flood control sa panahon lang ni BBM. Ang Ilocos Norte, 10 billion ang flood control nila. Ang napunta kay Diskaya sa Ilocos Norte, 2.7 billion. Yung bagong mayor nila na dapat hindi maging mayor dahil konsel pa lang, contractor na. Pinilit maging mayor, maski na dapat disqualified dahil contractor, meron na project, 6 billion 500 project niya. Bakit paborito nila itong contractor na ito at si Diskaya? Yun lang gusto kong maklear para maniwala tayo sa kanila. Bakit po hindi niyo ito ibigay sa Blue Ribbon Committee or sa ICI para po maimbestigahan? Sinabi ko, ICI, wag na kayo lumayo. Punta kayo sa Ilocos Norte, then Ilocos Sur, kami lahat imbestigahan nyo. Can you confidently Nagagalit say... sila pag sinabi kong Ilocos Norte. Sa Senate,
Binention lahat yung mga probinsya. Number 30 ang Ilocos Norte. Sila Diskaya, minention lahat. 29, 31, 22, 33, wala yung number 30. May nalampasan kayo, sabi sa Senate, hinanap. Wala. Meron pala. Ilocos Norte. Tapos, nagsara na, wala na. Are you saying meron pong effort to cover up when it Yes. comes to Yeah, aliwanag evidence that sa might point Senate. to the president? Sa Senate, binasa lahat ng probinsya except Ilocos Norte. But your son, you have a son po na nasa Congress din. Yes. Yeah, sa Ilocos. Can you confidently say na sa son niyo po, sa district niya, walang mga flood control, walang involvement din yung sarili niyo pong anak? Pinaimbestiga ko nga ang aming lalawigan. Pinaimbestiga ko. Wala kami flood control. Okay. Maski hindi flood control, imbestigahin nila. We are transparent. Wala kami tinatago. So sa 24 senators po ngayon, sino-sino po sa tingin ninyo ang may kinalaman sa mga flood control and infrastructure corruption? Yun nga ang nangyayari ngayon. Pinag-aaway-aaway ng mga senador, mga congressman, nilalaglag lahat ng mga kasama niya just to save himself. Ang ginagawa ang Malacanang ngayon, diversionary tactic, mga kababayan. Huwag tayo pabudol. By the time matapos lahat yung pinagagawa nila na iba-iba na naman, wala na sila. Tatakbo na lang. Focus tayo. May testigo na eh. Demanda nila. Nandiyan na eh. Pero meron na po mga recommendation on cases to be filed. So this would be up to the ombudsman. And ngayon po, kaka-appoint lang ni former DOJ Secretary Boying Remulla as the new ombudsman. Naniniwala po ba kayo na magkakaroon ng mga kaso na padating? Kasi bago siya umupo, sinabi na niya, umunahin niya si Duterte. So may purpose na sila. Sinabi po ba niya yun na Sinabi unahin niya. niya si Duterte? Babalikan niya ang mga kaso ni Duterte. Yun ang unang agenda nila. So, linagay doon para sa mga para ma-debate na naman ang hindi mausay si Marcos, si Duterte masama. Mas masama na si Duterte. Ito lang term ni BBM. May nagsabi na kay si Speaker, nadala ang pera doon, nadala sa tabi ng Malacanang, huminto na. Wag na lahat. Kung sincere sila para maniwala ang taong bayan, i-demanda nila. Si Saldico, demanda nila. Martin Romales, may testigo eh. Hindi po ba kayo naniniwala na fa-filean sila ni Ombudsman Boying Remulla ng mga kaso like si Speaker at si Congressman Zaldico? I dare them to do. Tanggal siya. Palagay niyo tatanggalin po siya pag ginawa niya? Dahil ang appointment niya is 7 years. Opo. Only a revolutionary government could remove them. Pero palagay niyo, hindi po ba magrereklamo ang mga tao pag walang na-file na politiko? Parang yun na ang sinisigaw ng mga tao ngayon. Ayaw na nila ng yung sinasabing maliliit na isda. Naghahanap na sila ng mga Nandiyan na politiko nga that will be accountable. Nandiyan na nga. Sinabi na nga. Si Speaker lahat, nagpunta na, may mga testigo na. Si Speaker, saldi ko, ba't di nila demanda? Pinaalis muna. Tapos iba na binibintangan ngayon. Ako, binibintangan ngayon na naman. Kalkalin nila ako, sinasabi ko na, kung meron totoo, pakukulong ako. Ano po ba yung binibintang sa inyo ngayon? Ang dami. Gawa-gawa lang nila. Well, bilang kingmaker, kung sakali man, sino ang 3 tao na susuportahan niyo po sa 2028 elections? But before you, bilang kingmaker, kung sakali man, sino po ang 3 taong susuportahan niyo sa 2028 elections? Wala akong nakikita. Ang revolutionary government muna, but civilian, mamili tayo sa mga Supreme Court justices. Sila mamili. Mamuno muna temporary, then we'll have another election. But wag tanggalin yung mga nakaupo. So ayaw niyo pong umabot sa punto na magpalit na lang ng administration through our electoral process, na magkaroon na lang ng election sa 2028, na matapos itong termino po ni President Bongbong Marcos? Yun nga, masama ngayon. Bakit natin tatapusin? Nandiyan na nga yung testigo na
na kay Martin, i-file muna nila. Bakit natin papayagan na mga kababayan, wag tayong pabudol uli? Just recently Tatapusin po, na lang niya ang term niya? Hindi. If he's a good president, tapusin niya ngayon yung mga issue. yung mga kaso po na Mga dapat kaso. ma-file. Okay. May testigo na eh. Anong ginagawa? Sinisiraan yung mga testigo ngayon. Sino man magsalita against them, sinisiraan. Nung ang buwan po, the administration urged the DOJ and PNP to examine whether some of your remarks are aligning or can be considered as inciting to sedition. Ano na pong nangyari dito? Meron po bang na-file sa inyo? Ako, I don't mind. Demanda nila ako, ikulong nila kung gusto nila. Pero sasabihin ko totoo. You're not worried na every time sinasabi niyo po na mag-revolutionary government ay pwede kayong sinasabi ko, the only way kasuhan. to change revolutionary government, magagandang batas natin walang nasusunod. Mag-file ka ng court, aabuti ng siyam-siyam. Meron mga kaso, may naka-parking fee, wala na. Hanggang mamatay yung testigo, hanggang mamatay yung nag-file, wala na. Ang nakukulong, mga maliliit na tao. Manong Chavit, Walang kwenta ang mga ano natin because of the implementation. We have good laws, pero implementation, wala. Manong Chavit, nasabi niyo po dati na si President Bongbong Marcos nagka-Alzheimer, na after niyo siyang tulungan na manalo bilang Pangulo, nakalimutan niya na kayo, nag-Alzheimer. Pero si Senator Amy Marcos po, sinagot niya ito in a different interview at sinabi niya na siya, kinikilala niya yung tulong na naibigay niyo noong 2022. Gumawa na po ba si Senator Amy ng kahit anong hakbang para personal na makausap po kayo? Well, ang totoo niya, nag-uusap kami. Up to now. Recently lang. She cannot deny na siya nag-imbita sa akin to help BBM. Vice President lang gusto ni BBM. So, being the President of Mayor's League, I will invite them, Manong, but I'll use your name. You can ask her. So you're still in touch po ni Senator Amy? Okay Nag-usap kayo? kami 3 days ago, 3 days ago. Yun, nagbalitaan lang, ba't ganito na nangyayari sa ating bansa? Ewan ko ako. Tumulong lang ako, ngayon ako binibintangan. Oo nga, you can ask her. Yeah. Is there truly a rift between Senator Amy and President Bongbong Marcos? Kasi may mga iba, parang hindi makapaniwala na magkapatid and they don't seem to be aligned politically. So, totoo po ba na meron silang rift or hidwaan? Well, sabi niya mismo na nagpapatakbo na ngayon mga Araneta at sa mga Romualdez, ang gobyerno. By Araneta, ang sinasabi ni Meaning Senator the First Amy. Lady. Okay. Yan, siya sabi niya. Hindi ako nagsabi, Opo. Pero sa tingin mo po ba, in control pa si President Bongbong Marcos ngayon sa administration niya? If you're saying that yun nga yung as quoting Senator Yes. Amy na iba ang nagpapatakbo. Sinabi mo eh. Now, ang survey, 20% na lang sila, 80% ayaw ng tao. Kaya, bakit tayo papayag pabudol uli? Concentrate po tayo, may testigo na. I-file nila ang kaso ni Saldico at saka si Martin Romualdez. Then maniniwala ang tao. Which I doubt kung iba ang file. Hindi kayo naniniwalang may mafa-file. Yeah. May mga nagsasabing ginagamit niyo po itong issue nito para bumalik sa national spotlight or this is personally motivated. Ano po masasabi niyo doon? Wala, ako nag-enjoy lang ng buhay. Paalis-alis lang, palipad-lipad. Pero hindi ko na lang matiis yung, aside from Alzheimer na nakalimutan ako, okay lang. Okay lang. Okay lang sa akin yun. Ang kinagalit ko talaga, yung paghahamon niya sa China. Dapat as a president, we are a developing country. Dapat neutral siya sa lahat. Not only US, not only China. Neutral. Naghahamon sa China, wala tayong laban sa China. Ini-encourage yung mga ibang countries, help us. Itong China, binuburi kami. Wala tayong laban So sa that's China. foreign policy po. But how would you compare President Bongbong Marcos's leadership style compared to his father, si
President Ferdinand Marcos Sr. He is worse. Masama ng tatay niya, he is the worst. This is the biggest scam. Kung porsyento ng tatay niya noon, ngayon, ghost project. Kaya dinedebert niya lahat ngayon. Pumapayag naman tayo. So, ating mga kababayan, magising po tayo. Huwag tayong pabudol uli. Bine-blame niya lahat. Ihalaglag na kayo, mga congressman, mga senator. Ngayon, mga mayor sa susunod, dahil bisigan daw yung mga farm to market road. So, pag inimbestiga mo na yan, hindi na po tapos ng term niya, alis lang yan. But would you say na meron din naman pong good that came out of all of this? Kasi at least kahit yung mga involved sa Congress and Senate, nalalaman na rin or na-expose. So, hindi pa nga po... Sacrificial lamb. Blame niya nga lahat sila. Siya, paano nakakakuha ng Diskaya ng 31 billion kung walang koneksyon sa taas? Ako, natagal na sa construction. Never ako nakatikim ng 1 billion na project. Ito, agad-agad, 31 billion. So it was tolerated by him dahil contact niya sila Saldico, si Speaker, or wala siyang alam ng presidente. Dalawang bagay lang. Natolerate niya yan. Dahil pag-umpisa na, inumpisa na nila yan eh. Hindi po ba kayo naniniwala na wala siyang alam bilang presidente? Na Hindi ako naniniwala na wala siyang alam. meron siyang deniability in a sense na hindi niya talaga alam? Hindi ako naniniwala. Demanda niya si Speaker na pinsambuo niya, maniniwala na ako. Hindi niya pa demanda, kasama siya eh. Kaya kako may Alzheimer. Siya naglabas, nakalimutan niya, siya ang top 3 pinakamalaking flood control. Ito po, yung Ilocos Norte, yung pinapakita natin dito sa screen ngayon. Nationwide, top 5 provinces. Top 5 provinces, pangatlo sila. Halos pareho ng Bulacan. Oo. And 10 billion ang napunta sa Ilocos Norte. Ito, kay Diskaya lang. Kay Diskaya lang ito. Sa Ilocos Norte, 2.7. Flood control po ba to? Flood control. Pero nung nag-report po si President Bongbong Marcos, parang hindi ko maalala na kasama ang Ilocos Norte doon sa top Hindi yan siya. provinces. Record, Mr. President, you're the third biggest flood control. 10 billion ang kay Diskaya, sila rin ang third biggest. 2.7 ang Bulacan, 2.3. 2.9 billion. Okay. Manong Chavit, dati po, in the past, nagkaroon kayo ng admission, sinabi ninyo na nagde-deliver din kayo ng weteng proceeds sa mga ibang politicians. Nangyayari pa po ba ito? Hindi ako nagde-deliver sa ibang politician. Kay ERAP lang. Yun lang instruction sa akin. Nahiya naman ako dahil bago kaibigan ko, pinagawa sa akin. Ayaw ko man, yun ang kasalanan ko. Ikulong niya ako, kasalanan ko dahil ginawa ko ito. Inamin ko. Wala ako dyan. Binabalikan nila, ang unang belta nila sa akin, weteng Lord daw ako. Kung gusto kong weteng, panahon ni GMA, wala ako isang kinuhang weteng. Tanong niyo sa lahat ng may alam ng weteng, mga STL ngayon, wala akong inagaw. Well, Vice President On record. Sara That's on record. was saying, itong fraud control, that's only one aspect, pero marami pa daw ibang pinagkakakitaan. Sa iyong knowledge, meron pa po bang mga pinagkakakitaan itong administration when it comes to weteng or other operations? Ang weteng, ginawa ng legal, which is good, para may mapunta sa gobyerno because they cannot stop weteng. Yeah. Pero wala akong kinuha, ulitin ko, wala akong kinuha on record. Panahon ni GMA, I can get as many as I want to. Yeah. You can ask. Well, since we're running out of time, Manong Chavit, ano pong masasabi ninyo to those who might say na nagpapagamit kayo sa mga anti-Marcos groups? Wag po tayo pabudol. Balik po tayo sa flood control. Ihihinto na rin ang flood control. Yung mga nakita na ron, demanda na nila, then maniniwala tayo. Ang inihingi ko lang, wag tayong schedule ng rally. Guguloy lang nila, walang mangyayari. Manhid na po sila. At kailangan, isa lang. But it should be, mga kabataan, mag-schedule ang one day na protest. Susuporta lahat ng tao.
Lahat. Basta estudyante. Wag ang mga politician. Politician, kanya-kanyang agenda. So it should be this kabataan dahil future nyo ito, hindi po para sa amin. We are just sacrificing for you because this is your future. Kayo ang gumalaw. At kayo ang paniniwala namin lahat kung gagalaw kayo. Pero isa lang, wag separate. Iisa lang. One day, that will be the national movement. Wag na natin sabi revolusyon. Peaceful movement para sa kinabukasan ng mga kabataan. Kayo po mag-schedule, mga leaders, student leaders, kayo mag-usap-usap. Wag po mga politician. Everybody will support you. Okay. Thank you so much, Manong Chavit. And sana po pagka meron kayong further exposés, bumalik na po kayo dito. Nakareserba. Nakareserba dahil madadivert na naman Oh, tayo. so sabi mo meron ka ibang expose, ayaw mo lang ma-divert from flood control. So next time po, balik kayo Next dito. time. Thank you. Salamat Truth po. is the rarest currency and the most dangerous weapon in the corridors of power. As old alliances fall and new ones are forged, one thing is certain. The fight for honesty will always begin with those brave enough to speak. Because in a nation ruled by loyalty and silence, courage isn't just in telling the story, it's in daring to expose it. Be timely informed, be insightful of the news. Always stay at the forefront.